Habang nagmamadali si Calix papunta sa classroom niya, bigla siyang nabangga ng isang babae at nahulog ang mga gamit nito. Napatingin si Calix sa kanya at agad siyang natanaw. Matangkad, maganda, at may mga mata na kumikislap ng parang mga bituin. Parang ang lahat ay tumigil sa paligid ni Calix nang makita niya ang babaeng ito. Hindi maiwasan ni Calix na mapansin ang mga malasutlang buhok na humahaplos sa kanyang muka at ang tamis ng kanyang ngiti. Sa hindi inaasahan, tatakbo ng mga mundo. Hala, pasensya na. Nagmamadali kasi ako. Okay lang. Pasensya na rin. Hindi kasi ako tumitingin sa dinadaanan ko. Tulungan na kita sa mga gamit mo. Salamat. Habang tinutulungan ni Calix ang magandang babae na kanyang nabangga, mas lalong lumakas ang tibok ng puso nito nang kanyang mahawakan ang mga kamay nito. Nahiya naman si Calix at ito ay nagsorry agad at biglang tumakbo dahil sa hiya at pumunta na sa kanyang silid-alaran. Ay, sorry ulit. O siya, mauuna na ako. Nang makarating na si Calix sa kanyang classroom, ito ay umupo sa upuan sa bandang dulo at doon lang napagtanto ni Calix na hindi niya nakuha ang pangalan ng babaeng kanyang nabangga. Okay class, settle down. Ngayon meron tayong bagong transfer student ay galing sa Santa Rosa High School. Nang pumasok si Luna sa classroom, nagulat naman itong si Calix at hindi niya inaakala na magiging classmate niya ito. Hinihintay ni Calix na magpakilala ito para malaman ang kanyang pangalan. Okay anak, introduce yourself. Hi. Ako si Luna Celeste de la Cruz. I'm 18 years old and ang mga hobbies ko ay reading, listening to music, and trying out new things. Yun lang. I hope you all get along. Luna. Paikot-ikot lang mula nung mailang gawa ng iyong tingin at ngiti. Di sinasadyang mahulog mahibang, aasa na tayo sa huli. Aaminin ko pa, o baka bigla lang mawala. You can sit there sa magante na upuan anak. Okay class, treat your new classmate nicely ha. Iwanan ko na kayo at hintayin nyo ang first period nyo. Oh, hi. Classmate pala kita. Huy, ikaw pala yan. Di ko inaasahan na magiging kaklase kita. Ako nga pala si Luna. Ikaw? Ako si Calix. Calix? Ganda ng pangalan mo ah. Meron ka rin bang second name? Xavier, yung second name ko. Hello class, I am Ma'am Lei, your new chemistry teacher. So today, we will be discussing about chemical reactions. Okay class, gather round and group yourselves into 3. Girl, kulang tayo ng isa. Ayun, isa din natin you girl. Hi, do you want to join us? Kulang kami ng isa eh. Sige. I'm Luna by the way. Bes, we know. Nag-introduce ka pa nga sa harapan eh. My name is Yana nga pala. My name is Samantha, pero you can call me Sam na lang. Mga bro, dito. Sana naman may magawa tayo dito, Aki. Don't worry pare, andyan naman si Calix. Kaya niya tayong buhatin. Hindi mo sure bro,
Tignan mo nga oh, nakatulala siya. Uy, ano na naman yung iniisip mo? Kanina ka pa tahimik ever since natapos yung usapan yun ng new girl Napol ka na siguro sa kanya. Baliw! Hindi ko naman yun gusto. Nagkabanggaan lang kami kanina sa labas, kaya kami nag-uusap. Sus, bet ko na love at first sight ka sa kanya, no? Tama na yan. Gawin na lang natin itong pinapagawa ni Ma'am Lee. Habang may ginagawa sina Akihiro at Liam, hindi maiwasan ni Calix na tumingin sa direksyon ni Luna. Pinagmasdan niya ang malambot na buhok ni Luna na dumadaloy sa kanyang mga balikat at ang mga ngiti nito habang kasama niya ang kanyang mga bagong kaibigan. Habang pinagmamasdan ni Calix si Luna, ay biglang tumingin si Luna sa direksyon ni Calix. Ito ay biglang nagulat at nahiya, kaya naman siya ay agad-agad lumingon sa kanyang mga kaibigan. Habang ginagawa ni Sam at Yana ang kanilang mga parte sa group activity nila, hindi maiwasang tumingin ni Luna sa direksyon ni Calix dahil may nararamdaman siya na may tumitingin sa kanya sa direksyon na iyon. Nang tumingin si Luna sa direksyon nila, nakita niya na nakatingin si Calix sa kanya na tila ba parang pinagmamasdan ni Calix ang kanyang bawat galaw. Agad namang umiwas ng tingin si Calix. Napangiti naman si Luna sa ginawa nito at inisip pa niya na cute ang ginawa ni Calix. Sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin, ingay sa tabi, magulong kapaligiran. Sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin, ika'y paikikutin ng dahan-dahan lang sa gitna man ng daan. Okay, class, let's continue your group activity next meeting. Class dismissed. Nang umalis na si Ma'am Lee, dali-daling umalis si Calix sa classroom dahil sa hiya. Nagulat naman sila Akihiro at Liam dahil hindi man lang sila hinintay ng kanilang kaibigan at dahil rin sabay-sabay silang nagre-recess noon. Habang nagliligpit si Liam, bigla itong nilapitan ni Yana. Uy, Liam. Oh, May tatanong sana ako. ano yan? Nakita raw ni Luna na tumingin si Calix sa kanya. Can I ask why? May problema ba siya kay Luna? Ha? Hindi naman namin pinag-uusapan si Luna. Then why was he staring at her? Ano yun, na in love na siya kay Luna? Utot mo, di ba pwede titignan lang? Baka ikaw ang in love sa akin. Hindi ako mapufall sa'yo, no? Taga mo pa sa bato. Tama na yan, guys. Baka mas lalo kayo ma-inlove sa isa't isa niyan. Tara na at hanapin natin si Amara. Tara na, Aki. Tigil mo na yung kakalandi mo. Lu, Nakarating na ng kantin si Calix at hinihintay na lang niya ang mga kaibigan niya nang biglang dumating si Amara, ang kambal na kapatid ni Akihiro na kaibigan rin nina Yana at Samantha, ngunit ito ay nahiwalay sa section nila. Hoy, Calix, bakit hindi mo kasama sila Aki at Liam? ano kasi? Mara! Naputol ang sinasabi ni Calix dahil dumating sila Samantha at Yana habang kasama si Luna. Habang papalapit si Luna, mas lalong lumalakas ang pagtibok ng puso ni Calix at may nararamdaman itong parang may umiikot-ikot sa kanyang tiyan na ang tinatawag ng iba ay butterflies. Hoy, kanina ko pa kayo hinihintay. Amara, si Luna nga pala. Bago na aming kaklase. Luna, si Amara, kaibigan namin kaso nahiwalay siya sa amin. Oh, andito na pala si Calix. Hinahanap ka nila Aki at Liam. Oo.
Kaka-text pa lang ni Liam sa akin. Hihintayin ko na lang sila dito. Bro, andyan ka lang pala. Kanina ko pa kayo inaantay. Tara na. Hinila ni Calix sina Aki at Liam papalayo kina Luna dahil sa hiya at dahil rin sa naramdaman ni Calix nung dumating si Luna. Nakita ni Calix na may itatanong sana si Aki nang unahan niya ito. Anong gusto nyo? Binigyan ako ng allowance ni Dad ngayon. Kaya bilhin nyo na ang mga gusto ninyo. Ako na ang magbabayad. Sure ka ba dyan, Cal? Baka bilhin niya ako yung buong kantin. Grabe ka naman sa akin, ate. Isa nga pong cheeseburger at coke. Akin po, isang biscuit at tubig. Pagkatapos nilang mamili ng pagkain, nag-aya si Calix na pumunta ng field dahil ito naman ang kanilang usual spot kapag recess at para rin hindi nila makita si Luna. Ngunit, ang tadhana ay ipinaglalapit silang dalawa. Guys, tignan nyo sila Yana, oh. Narinig ni Liam at Calix ang sinabi ni Aki at bigla naman lumingon si Calix sa direksyon ni Luna at nakita itong naglalakad kasama si Yana. Tara na. Malapit na magbelo. Deka, iniiwasan mo ba si Luna? Ayun na nga, napol ka na sa kanya. Kung gusto mo talaga siya, shoot your shot na bago ka pa maunahan ng iba dyan, Calix. Fine, I like her. Happy na kayo? Simula nung nabangga ako sa kanya, namanga ako sa ganda niya. Kakaiba yung ganda niya. Hindi ko rin alam kung bakit ako nagkakaganito. Hindi naman ako ganito dati, di ba? No one has ever made me feel this way before. Sinula lang talaga. I think she's the one for me and I wanna win her heart. If I told you that I've fallen, Wow, grabe pala ma-inlove ang isang Calix Xavier Monteverde. It's nice to see you fall in love, Cal. But before ka mag-confess sa kanya, tignan mo muna kung seryoso ang damdamin mo. Dahil baka masaktan mo lang siya. Nakalipas ang ilang araw at nawala na rin ang hiya ni Calix kay Luna. Kaya naman ito ay nagsimula ng magpapansin sa kanya. Palaging nagiiwan ng mga regalo si Calix sa lamesa ni Luna, tulad lamang ng chocolate drink na favorite ni Luna. Oh my God! Meron naman nag-iwan ng chocolate sa'yo, girl. Hay nako, sana all talaga. Bakit, Yana? Gusto mo ba sabihin ko kay Aki na bigyan ka ng gifts araw-araw? Ha 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 ha. Diyos ko, mabubulabog ang buong campus pag ginawa mo yun, Amara. Habang nagtatawanan ang magkakaibigan, hindi mapigilan ni Luna na isipin kung kanino galing ang mga regalong natatanggap niya araw-araw. Hindi naman siguro si Calix na nagbibigay ng mga ganito, no? Iniisip pa ni Luna kung si Calix ba talaga ang nagbibigay ng mga regalo nang dumating sina Calix. Oh wow, may regalo siya. Yee, may nagbigay ng regalo. Ikaw siguro yun, Calix, no? Yee. Guys, tama na yan. Wala naman kayong proof na ako yung nagbigay ng mga regalo niya eh. So tigilan nyo na si Luna. Tumigil ang pag-aasar nila kay Luna nang magsalita si Calix tungkol dito. Nagkatitigan na lang sila, Aki at Yana dahil kakaiba ang tensyon ng pagtatanggol ni Calix kay Luna. Okay class, settle down na. Ano yun? Ano kasi,
Ako talaga yung nagbibigay sa'yo ng regalo. Alam ko. Oh, okay. Okay, class. So today, we will be discussing about Habang nagdidiscuss si Sir Carl, hindi mapigilang mahiya ni Calix dahil alam pala ni Luna ang tungkol sa regalo. Sinasadyang mahulog mahibang, aasa na tayo sa huli. Aaminin ko pa, o baka bigla lang mawala. Hey, Luna. Yes? Gusto mo bang mag-lunch together? Sige. Saan ba tayo kakain? Kahit saan mo gusto. Sa McDollarby, gusto mo? Sige. Nakapunta na sila sa McDollarby at kumain na sila. Nahihiya pa rin si Calix dahil sa mga regalo na binibigay niya kay Luna. Uy, Calix. Okay ka lang ba? Kanina ka pa tahimik eh. Ano kasi medyo nahihiya pa ako dahil sa mga regalo. Hindi ka ba naiilang sa akin? Para kasi akong obsessive na tao na nagkaka-crush sa'yo. May gusto ka sa akin? Sa totoo kasi niyan, Luna. Simula noong nagkita tayo, hindi na kita maalis sa isipan ko. Oo, Luna, gusto kita. That's what I need, baby. Nagulat si Luna sa pag-amin ni Calix, pero halata na rin si Calix at inaasahan niya na umamin rin si Calix na nangyari na ngayon. Hindi alam ni Luna ang sasabihin niya dahil hindi naman niya alam na mapupunta siya sa sitwasyon na ito. Okay lang naman kahit hindi mo ako sagutin ngayon. Hihintayin kita. Sorry Di ko pa kasi alam eh. Nihintay ko pa kasi na makapagtapos ako. Okay lang, Luna. Willing naman akong hintayin ka. Katapos silang mag-usap, tahimik na lang silang kumain at hindi nag-usap kung hindi naman kailangan. Nasa isip pa rin ni Luna ang pag-amin ni Calix sa kanya at tila parang may nararamdaman siyang kakaiba. Ang hindi alam ni Luna, mayroon na siyang nararamdaman kay Calix. Walang mapala, pag-ibig lahat ang damdamin. Sana di magbagong pag-ibig, aminin ang mga lihim. Sana di magbagong pag-ibig. OMG, may gusto sa'yo si Calix? Halata naman eh. Hindi niyo ba napapansin palagi niya tinitignan si Luna tapos hindi man lang niya kinakausap? Yun nga eh. Di ko rin alam ang nararamdaman ko tungkol sa kanya. Di ko alam kung may gusto ba ako sa kanya o wala. Nagugulan na ako. I think you like him. Ha? Paano? Palagi mo siyang binabanggit kapag nakikita natin sina Liam at Aki. Tapos kapag naglalaro sila sa field, andun ka palagi. Bes, halata naman na gusto mo siya eh. Ops, huwag mong sabihin na hindi. Kasi ako rin napapansin ko na si Calix palagi lumalabas sa bibig mo. Ewan ko na. Kailangan ko muna mag-isip kung totoo ba ang mga sinasabi niyo. Nakalipas ang ilang araw at hindi mawala sa isipan ni Luna ang pag-amin ni Calix sa kanya. Iniisip din niya kung totoo ba na hindi lang kaibigan ang tingin niya kay Calix. Isang araw, pumunta si Luna sa field para magbasa ng novel habang kumakain ng kanyang recess. Nang biglang dumating si Calix kasama ang kanyang mga kaibigan para maglaro ng soccer. Nakita agad ni Luna si Calix at hindi mapigilan na manood na lang kaysa magbasa ng novel. Habang tumatagal ang oras, doon niya napagtanto na gusto niya talaga si Calix. Nung narealize ni Luna na gusto niya talaga ito, tumakbo ito papunta sa kanyang mga kaibigan para kumpirmahin na totoo talaga ang nararamdaman niya. Oh, Luna, ano nangyari sa'yo? Di ko alam. Tungkol ba ito kay Calix? Oo.
Pakiramdam ko, gusto ko na talaga siya. Bawat nakikita ko siya, mas lalong lumalakas ang pagtibok ng puso ko at hindi ko maiwasan na titigan siya kapag nasa malayo ako. Di ko rin siya maalis sa isipan ko simula nung umamin siya sa akin. Gusto ko ba talaga si Calix? Gusto mo talaga siya. Kasi kung hindi mo siya gusto, wala kang pakialam sa kanya. Yung tipong hindi mo siya naiisip, hindi mo siya napapansin o tinitignan. Alam mo, Luna, umamin ka na sa kanya habang mas maaga pa. Paano? Hindi ko lang siya kinausap simula nung umamin siya. Lapitan mo malamang. Wala talagang mangyayari kung hindi mo siya pupuntahan. Kasi hindi ka rin niya pupuntahan dahil sa hiya. Pinag-isipan muna ni Luna ang kanyang sasabihin kay Calix bago niya ito ayain na kumain sa labas. Hey, Calix. Oo, Luna. Ano yun? Gusto sana kita ayain kumain sa labas. G ako dyan. Kailan at saan ba? Dalibi ulit, mamaya. Gusto mo? Sige. Kita na lang tayo sa gate. Nakana si Calix at Luna sa Jollibee at hinayaan muna ni Luna na matapos sila kumain para hindi awkward ang paligid nila katulad ng dati. Nag-aya si Calix na maglakad-lakad muna sa labas at doon naisipan ni Luna na sabihin ang kanyang nararamdaman kay Calix. Hey, kaya kita inaya na kumakain kasi may gusto ko sabihin sa'yo. Ano yun? I like you too, Calix. Alam kong matagal ka na umamin sa akin pero ngayon ko lang napagtanto na gusto pala kita. Simula nung umamin ka sa akin, hindi na kita maalis sa isipan ko. At tungkol doon sa mga regalo mo, hindi ko sila tinapon dahil parang may special connection ako sa kanila. I don't just like you, Calix. I love you. Ha? Gusto mo rin ako? Oo, kaya nga I like you yung sinabi ko eh. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Nakalipas ang ilang araw at parang nasa cloud9 ang buhay ni Calix at Luna. Palaging kumakain sa labas ang dalawa at nagkikwentuhan tungkol sa buhay ng isa't isa. Habang sila ay magkasama, hindi alam ni Luna na pinaplano na ni Calix na tanungin si Luna na maging girlfriend niya. Isang araw, habang naglalakad si Calix at Luna papunta sa ice cream shop, biglang tumigil sa paglalakad si Calix at nagtaka si Luna. Uy, bakit? Ayaw mo na bang pumunta sa ice cream shop? May gusto sana akong sabihin sa'yo, Luna. Ano yun? Kapag yan, joke na naman, ay Diyos ko. Alam kong matagal na tayong ganito, yung palaging lumalabas kasama ang isa't isa, tapos nagbobolaan pa. Gusto ko sanang linawin kung anong relasyon nating dalawa. Luna, will you be my girlfriend? Joke pa ito? Kasi parang hindi eh. Mukha ba akong nagjo-joke? Wait, so seryoso ka nga? Sa wakas, alam kong hindi mo ako tatanungin. Of course, yes. Di ka madedehado kung sasagutin mo lang ako. Paninindigan kita, mamahalin kita buong buo. Kahit sa pagtanda ko'y sa'yo, paninindigan kita. Anong sabihin ng mabulong mundo, kahit ayaw nilang ako'y Ngumiti ng malawak si Calix at niyakap ng mahigpit si Luna. Sobrang saya ng bagong magkasintahan habang pumunta sila ng ice cream shop. Nang makarating na sila sa ice cream shop, hindi maiwasan ni Calix na ipagmalaki si Luna bilang kanyang girlfriend. Isa nga pong chocolate at caramel ice cream para sa girlfriend ko. at ikaw na nga ang may pakina. Pag-ibig mo lang talaga, ang pag-ibig mo lang.
mo? Ako yung nahihiya para sa'yo. Bakit? Totoo naman girlfriend na kita. At ikaw naman ang boyfriend ko. Ayoko nang kumawala sa'yo. Nahuhulog sa lupang puso ko. Nagkatutunan ang ibig mo. Dahan-dahan mga hawak mo. Nabubuo ang mga katawan ko. Kapag ikaw nang napiling ko, habang ang buhay dito lang sa tabi ko. Nakalipas na ang 2 buwan at masaya ang relasyon ni Calix at Luna. Ngunit isang araw, napag-isipan ni Calix na ipakilala si Luna sa kanyang tatay na si Hudson Monteverde. Ito ay matagal na rin pinaplano ni Calix dahil seryoso talaga ang nararamdaman para kay Luna. Anak, alis na ako. Make sure to eat your breakfast, Dad, wait. I have something to tell you. Oh? Pwede ka bang umuwi ng maaga, Dad? May gusto sana akong ipakilala sa'yo mamayang dinner. Sino? Ito ba yung girlfriend mo na sinasabi nila Aki? Opo. O sige, tell her na curious ako makita siya. Okay po. Ingat, Dad. Pumasok na si Calix sa paaralan at dali-daling pumunta kay Luna upang sabihin na magdi-dinner sila kasama ang kanyang tatay. Uy, nakita niyo ba si Luna? No. Kasama niya yata sa Layana. Pumunta ng kantin. Okay, so, sinabi ko na kay Dad yung tungkol kay Luna at gusto niyang i-invite si Luna for dinner. Bro, tell Luna to prepare herself. Alam mo naman na picky si Tito. Yeah. I'm sure Dad will like her. Pero mas maganda pa rin na prepared si Luna. Para maganda ang makita ni Tito sa kanya. Okay, hahanapin ko lang si Luna. I'll see you guys later. Hinahanap ni Calix si Luna sa buong campus at sa wakas nakita niya rin ito sa field nagbabasa ng novel mag-isa. Andyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Uy, bakit? Ano nangyari? May good news ako. Gusto ka imbitahan ni Dad for dinner tonight. Talaga? Kailangan ko na ba mag-practice ng mga sasabihin ko? Hindi na kailangan. Sure ako, magugustuhan ka ni Dad. At saka, mabait naman yun eh. Tapos na ang araw at umuwi muna si Luna para makapag-ayos para magmukhang presentable sa paningin ng tatay ni Calix. Sinundo na ni Calix si Luna at nakarating na sila sa bahay ni Calix. Sigurado ka bang magugustuhan ng tatay mo, Calix? Huwag kang mag-alala, Luna. My dad will like you. Trust me. Dad, we're here na. Tara, baka nasakit siya na si Dad. Oh, anak, andyan na pala kayo? Good evening po, Tito. Paano po? Hello there. Calix, mauna na kayo sa dining table. Pumunta na si Calix at Luna sa dining table at hinintay ang tatay ni Calix. Nang ito ay pumasok at umupo, mas lalong kinabahan si Luna dahil mukhang seryoso at hindi marunong makipagbiro ang tatay ni Calix. Sikaw pala si Luna. Mukhang tahimik ka. Kumusta naman ang pag-aaral mo? Opo, sir. Okay naman po.
Medyo busy po sa mga requirements sa school. Pero kinakaya ko naman po. Anong grade ka na ba? Grade 12 po, sir. Kaklase ko po si Calix. Pareho pala kayo ni Calix, mabuti naman. Pero sigurado bang kaya mong pagsabayin ang academics at ang relasyon nyo? Yes po, sir. Kahit na prioridad ko po ang pag-aaral ko, hindi ko na pabayaan si Calix. Tinignan ni Calix si Hudson habang nagtataka kung ano ba ang balak ng kanyang tatay. Inisip niya na makawala itong tiwala kay Luna, kaya naman ipinagmalaki niya ang pagiging honor student ni Luna. Dad, alam mo ba na si Luna ay isang consistent honor student? Siya nga ang madalas ma-represent sa mga school competition. Talaga? Mabuti naman kung ganun. Matapos nilang kumain ng hapunan, inaya ni Hudson ang kanyang anak na makipag-usap sa office room niya. Calix, pwede ba kitang makausap saglit? Luna, magpahinga ka muna sa sala. Okay po, sir. Pumasok si Hudson at Calix sa office room at tinignan ni Hudson si Calix ng seryoso. Calix, seryosohan muna tayo. Ano na naman, Dad? Magiging tapat ako sa iyo, anak. Ayaw ko Luna na yun para sa'yo. Ano? Bakit naman? Hindi mo pa naman siya masyadong kilala, Dad. Hindi na kailangan. Kita naman sa itsura at kilos niya. Hindi siya galing sa mayaman ng pamilya tulad natin. Hindi niya maintindihan ang lifestyle na meron tayo. Anak, kapag magkakaroon ka ng girlfriend, umili ka ng maayos. Dahil may mga chansan na yun ang pamakasawa mo. Dad, hindi naman pera ang basehan ng mga relasyon ngayon eh. Si Luna ay mabait, matalino, at masipag na tao. Hindi mo ba nakikita kung gaano siya nagsusumikap? Did you know na natataranta siya habang papunta kami dito? Cause she wanted to impress you. Hindi sapat ang masipag, Calix. Kapag nagtapos kayo, pumasok na sa tunay na mundo, maging malaking problema ang pagkaiba ng estado nyo sa buhay. Hindi mo ba naintindihan, Dad? Hindi ko mahal si Luna dahil sa kanong meron o wala siya. Mahal ko siya dahil kung sino man siya. Calix, bata ka pa, hindi mo pa naintindihan ang mga bagay na to. Pag-isipan mo muna ng mabuti bago ka magseryoso sa mga yan. Dahil kapag hindi mo yan sineryoso, malaking apekto niyan sa buhay mo in the future. Maaari bang kitang makausap, Luna? Hindi na pinakinggan ni Calix ang kanyang ama at agad lumabas sa kwarto upang ayain si Luna na umuwi. Tara na, Luna. Ihahatid na kita sa inyo. Ha? Bakit? Ano nangyari? Teka, magpaalam mo na tayo sa dad mo. No need. Alam na niya na aalis na tayo. Lumabas na sila ng bahay at habang papunta na sila sa kotse, nakita ni Luna ang tatay ni Calix na nakatingin lang sa kanila na umalis habang ito ay umiinom ng alak. Napansin ni Calix na tinitingnan ni Luna ang tatay niya at mas lalo itong nainis. Luna, ano ba? Sabi ko, tara na. Oh, sorry. Tahimik ang biyahe ni Calix at Luna dahil sa biglaang pag-alis nila. Hindi na tinanong ni Luna kung bakit agad silang umalis dahil narinig na niya ang usapan ng magtatay sa kwarto. Dahil sa usapan nila, nalungkot at manahimik na lang si Luna sa kotse at hindi man lang ito makapagsalita. Hey, I'm sorry. About what? About kanina, yung biglang pag-alis natin, and dahil doon, muntik na kitang sigawan. No, it's okay. I understand. Did you hear our conversation ba? Parang ang lakas kasi ng boses namin eh. Wala naman. Tsaka kung malakas man, hindi naman ako makikinig pa kasi personal. Nakaramdam ng sakit sa puso si Luna habang sinasabi niya ang mga salitang iyon. Hindi na nag-usap ang dalawa hanggang sa makarating na sila sa bahay ni Luna.
I'm sorry again. Bitin yung night na ito. It's okay. I had fun naman at masarap yung luto ni dad mo. Well, I'll see you again tomorrow. Good night. Good night, Calix. Niyakap ni Calix si Luna ng mahigpit bago ito pumasok sa loob. Nang makapasok na si Luna sa loob at umalis na si Calix, hindi mapigilan ni Luna na umiyak dahil sa sinabi ni Hudson tungkol sa kanya. Bakit ako? Ano pang ginawa ko para maranasan na ganitong buhay? Iwan natin silang lahat. Tayo muna hanggang sa pagdilat pupurahin. Lahat ng alaala kasama sila. Saglit lang tayo munang dalawa. Saglit lang tayo munang dalawa. Nakatulog si Luna dahil sa kakaiyak niya. Kinabukasan, agad niya itong sinabi sa kanyang mga kaibigan dahil hindi na niya alam ang gagawin niya. What? Grabe naman pala si Tito. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko masabi kay Calix na alam kung sinabi ng tatay niya na baka mas lalo ako masaktan. Luna, mas mabuti kung sasabihin mo kay Calix dahil mas lalong masakit kapag nagkita kayo ng dad niya tapos magpapanggap ka na hindi mo alam na ayaw niya sa'yo. Pero nasa iyo naman yan eh. Pag-isipan mo muna kung anong sasabihin mo at kung kailan ang tamang oras para sabihin sa kanya. Nagbigay ng payo ang mga kaibigan ni Luna at pinag-isipan ni Luna ng mabuti kung kailan niya ito sasabihin kay Calix at iniisip niya kung ano ang sasabihin niya. Nakalipas ang ilang araw at nagpanggap na lang si Luna na wala siyang alam at hinihintay niya kung sasabihin ba ni Calix ang tungkol sa tatay niya. Ngunit wala man lang binanggit si Calix tungkol dito. Kaya nagpasya na si Luna na sabihin kay Calix. Calix, wala ka bang gustong sabihin sa akin? Wala naman. Bakit? Lahat naman ang sinasabi ko sa'yo, di ba? Pwes ako meron. Calix, about kay dad mo, I know it. Narinig ko yung conversation niya ni dad mo. Wait, Luna. Let me explain first. Hindi na kailangan, Calix. Halata na rin na hindi suportado ang tatay mo sa ating dalawa. I have no choice but to distance myself muna from you, Calix. No, Luna. Let's talk about this, please. I'm sorry, Calix. Mas mabuti na huwag muna tayo mag-usap para sa dad mo. Ayoko maging dahilan na mas malaking gulo sa inyong dalawa ng tatay mo. Pagkakatandaan na mahal pa rin kita, pero kailangan ko lang mag-isa. Huwag mong isipin na hindi ka na mahal. Sarili ko'y hahanapin tulad at ang panahon at ang oras ng aking pagkawala ay para rin sa atin. Ilang linggo ang lumipas mula nang lumayo si Luna kay Calix. Kahit na magkalapit lang sila sa classroom, hindi man lang ito nagpapansinan. Marami ang nakapansin sa dalawa, lalong-lalo na si Samantha. Bes, hanggang kailan mo siya iwasan? Kitang-kita ko na pareho kayo nahihirapan. Alam ko, Sam, pero hindi ko naman kayang ipilit ang sarili ko kung hindi naman ako tanggap ng pamilya niya. Isang araw, habang naglalakad si Luna pa uwi, biglang may humintong sasakyan sa harapan niya. Nagulat siya nang makita niya ang tatay ni Calix. Tito Hudson? Mari bang kitang makausap, Luna? Naging tensyonado ang paligid pero tumungo si Luna at sumama kay Hudson sa isang cafe para mag-usap. Alam ko lumayok ka kay Calix para hindi kami mag-aaway.
Di ko naman po ginustong lumayo pero gusto ko po respetuhin ang desisyon niyo bilang ama niya. At dahil doon, napaisip ako, tama ka Luna, hindi pera o estado ang basehan ng tunay ng pagmamahal. Nakita ko paano mo pinahalagaan si Calix kahit wala kang ginawa kundi ang lumayo. At dahil doon, alam kong totoo ang nararamdaman mo sa anak ko. Ibig niyo pong sabihin, Oo Luna, inaamin kong nakamali ako. I am giving you my blessings. Nanlaki ang mata ni Luna sa narinig niya mula kay Hudson. Dahil sa gulat, halos hindi na ito makapagsalita. seryoso po ba kayo? Oo, just promise me one thing, na hindi nyo pababayaan isa't isa at mas lalo kayo magsisikap sa pag-aaral. Opo, baka po. Kinabukasan na agad hinanap ni Luna si Calix sa eskwelahan. Nang makita niya ito, hindi niya napigilang yakapin ito ng mahigpit. Luna, anong nangyari? Calix, sinagap na ako ng dad mo. Nanlaki ang mata ni Calix sa narinig niya at hindi siya makapaniwala. Agad niyang niyakap si Luna ng mas mahigpit. Totoo ba? Calix, di mo na kailangan mag-alala. Lumipas ang ilang buwan at hindi lang nagpatuloy ang pagmamahalan ni Luna at Calix, kundi naging inspirasyon din sila sa isa't isa upang pagsabayin ang pag-ibig at edukasyon, hanggang sa dumating ang pinakahihintay nilang araw. Nagtapos na rin sila sa wakas. Suot ang kanilang graduation toga, masayang naglalakad sina Calix at Luna, hawak kamay habang tinatahak ang stage upang tanggapin ang kanilang diploma. Luna, we did it. Yes, we did it. Habang pinagmamasdan sila ni Hudson mula sa audience, napangiti ito nang makita kung gaano kasaya ang anak niya. Sa huli, natutunan niyang hindi lang pera o estado ang sukatan ng tagumpay, kundi ang tunay na pagmamahal at pagsusumikap para sa isa't isa. Pag tumitingin sa'kin, mapupulay mo mga mata. Wala akong takas